Isang mapagpalang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Purihin ng Diyos sa isang panibagong umaga na ipinagkaloob niyo po sa atin. Tayo po ay nakakaranas ng mga pagbabago sa ating pagsamba. At ito po ay para na rin sa ating kaligtasan, pag-iingat na rin sa lahat ng kapatiran dahil sa pagtaas ng COVID cases sa ating bagong taong ito ng 2022. Kaya tayo po ay balik muna sa ating pagsamba sa online at ang aking pong panalangin nawa kung paano tayo nasasabik na sumamba sa ating bahay-sambahan, nawa ay ganun din ay magkaroon tayo ng kasabikan sa pagsamba sa ating pong online worship. At tayo po ay nasa ikalawang linggo ng bagong taon ng 2022. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos na sa kabila ng lahat ay malaya pa rin natin nagagawang sumamba sa pamamagitan po ng online. Kaya naman, atin pong alalahanin ang mga nakaraang mensahe ng salita ng Diyos. Yung last Sunday ng December at yung first Sunday ng January na nagbibigay sa atin ng hamon, inspirasyon, excitement sa atin pong panibagong journey sa taon ng 2022. At nawa ay ito po ay patuloy na magrema sa ating buhay, magre-recall sa anumang sitwasyon ng ating buhay. At sa umagang ito ay patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at hilingin natin ang patnubay ng ating Panginoon. At kung gaano katapat ang Diyos sa ating buhay ay dapat lamang na tayo po ay magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon at siya ay ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa inyong pamilya, mga kapatid, o sa inyong mga kaibigan, meron po ba kayong maituturing na pinakatapat sa inyo? At masasabi natin na sa lahat ng pagkakataon ay makitaan ng katapatan sa inyong buhay. At sa inyong palagay, nahihirapan po ba kayong sumunod sa isang tao na mas bata sa inyo? At ano bang kasabihan o prinsipyo ang nagsisilbing gabay sa inyong pamumuhay bilang Kristiyano? Ano man ang maging sitwasyon, kalalagay ng ating buhay, ito po ang nagdadrive sa atin upang mamuhay bilang isang Kristiyano. At sa umagang ito ay nais ko pong magsimula sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa aklat po ng ikalawang Kronika, chapter 34, verse 1 and 2. Ganito po ang sinasabi. Ulitin ko po, sa ikalawang Kronika, chapter 34, verse 1 and 2. Ganito po ang sinasabi sa verse 1. Si Josiah ay 8 taong gulang nang maging hari sa Jerusalem. Doon siya tumira at naghari siya sa loob ng 31 taon. Sa verse 2 po, matuwid sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon ang ginawa niya at sumunod siya sa pamumuhay ng ninuno niyang si David at hindi siya tumigil sa paggawa ng mabuti. Pinagpala ng Panginoon pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos na banal, hinihiling namin na patuloy po ninyong basbasan ang mga salitang aming narinig, nabasa at pag-aaralan, Panginoon. At patuloy namin kinikilala na kayo po ang siyang magsasalita sa aming kalagitnaan at instrumento lamang po ang inyong ambang lingkod upang daluyan ng inyong pagpapalang espiritual. Hiling namin na pagkalooban niyo po kami ng malawak na kaisipan at karunungan upang lubos naming maunawaan at matanggap ang iyong kapahayagan sa buhay namin sa umagang ito. Kaya naman ang hiling namin, patubayan niyo po kami at kayo po, Diyos, ang siyang mataas sa aming pagsamba. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Muli po isang pagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At dito po ay ah, sa kasaysayan ng buhay ni Haring Josiah. Sa kasaysayan po ng bansang Israel ay marami pong mga masamang hari ang namuno bago po kay Haring Josiah. Sa kabila ng kakulangan ng mabubuting halimbawa at ng kanyang murang edad, siya ay naging isang hari na sumusunod sa Panginoon. Sabi po, kahit wala pa siyang karanasan, nagawa niyang pamunuan ang mga mamamayan ng Diyos pabalik sa Kanya. Siya po ang naging dahilan para magbalik loob ang bayan ng Diyos sa Kanyang pamumuno sa bayan ng Huda. Ipinapakita ng buhay ni Josiah na ang layunin ng ating buhay ay hindi nakasalalay sa ating kalagayan, kundi sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos. At higit pa rito, ipinapakita nito ang malaking potensyal ng mga kabataan na makapagdulot ng pagbabago sa kanilang pamilya o komunidad at maging sa mga kaharian ng bayan. Kung gusto po talaga nating mabago ang mundo, ang ating komunidad, ang ating pamilya, ayon sa pamamaraan ng Diyos, dapat nating tularan si Josiah o si Haring Josiah at ihanda ang isang henerasyon na tapat sa Diyos at sa kanyang mga layunin. Kaya po sa umagang ito po ang ating titingnan, pag-aaralan yung katapatan ni Josiah sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran at sa kanyang paglilingkod bilang isang hari. At makikitaan natin yung kanyang devotion, yung kanyang katapatan sa Panginoon. At dito po, mayroon po 3 bagay na makikita natin sa buhay ni Haring Josiah kung saan siya po ay naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. At mga kapatid, ito po ay makatutulong sa atin sa ating journey ngayong 2022 para bang taon-taon ay nagbabalik tayo sa basic. Paano dapat laging nire-recall sa atin ng Diyos yung mga bagay na napakahalaga para sa ating pagtatagumpay sa buhay na ito bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat tayo sa Diyos na tayo po ay magtagumpay, malampasan natin lahat ng mga bagay na hamon sa atin. At hindi naman papayag ang Diyos na tayo po ay hindi magtagumpay sa kanyang mga plano sa ating buhay. So, unang bagay ang makikita natin sa araling ito ay yung unang bagay po ay matapat sa Panginoon ni Josiah. Yung kanyang devoted to the Lord. Isa sa mga magandang katangian ni Haring Josiah sa kanyang kabataan ay naghari na siya sa bayan ng Huda. Sa verse 2 and 3, babasahin ko po ganito ang sabi. Matuwid sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon ang ginawa niya at sumunod siya sa pamumuhay ng ninuno niyang David. At hindi siya tumigil sa paggawa ng mabuti. Nang 8 taon ng paghahari niya, habang bata pa siya, nagsimula siyang dumulog sa Diyos na kanyang ninunong si David. Okay, so nung siya po ay iluklok, siya po ay 8 taong gulang. Then after 8 years, so 16 years na siya, sabi doon, na 8 taon ng kanyang paghahari, habang bata pa siya, nagsimula siyang dumulog sa Diyos ng kanyang ninunong si David. So, mayroong pattern na sinusundan na naging magandang halimbawa sa kanyang paningin. Walang iba kundi si Haring David. So, kaya napakaganda po sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Dapat makitaan tayo bilang halimbawa ng mga susunod na henerasyon sa ating pamilya, sa ating mga anak, mga mahal sa buhay, o maging mga taong nakapaligid sa ating mga kabataan, yung mga miyembro ng ating iglesia. Makitaan tayo ng katapatan sa Diyos, pagiging devoted natin sa Panginoon, katulad ng paglilingkod na ginawa ni Haring Josiah. Sapagkat sa ating paglalakbay sa buhay na ito, napakahalaga na
ma-examine natin ang ating sarili kung gaano tayo katapat sa Diyos. Yung devotion natin, o pagiging devoted natin sa ating Panginoon, at kung gaano katapat ang Diyos sa ating buhay. Si Josiah ay dumulog sa Panginoon gaya ng ginawa ni David, na nabuhay na 400 years ang nakaraan bago siya naluklok bilang isang young king, no? Isang good young king. At dahil dito, hindi niya sinuway ang mga kautusan ng Diyos. Katulad po ni David, maaari tayong magsilbing mga halimbawa para sa mga susunod na henerasyon. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tagasunod ng ating Panginoon, ay number 1 tayong sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. At maging isang magsilbing halimbawa para sa mga susunod na henerasyon. Sapagkat yun po ang nais ng Panginoon kung bakit tayo dinadalisay, bakit tayo inaayos, tinuturuan, tinutuwid ang ating Panginoon upang maging halimbawa, magsilbing halimbawa sa mga susunod ng henerasyon. Sapagkat nais ng Diyos ang kanyang bayan ay mamuhay na merong katapatan sa Panginoon, katuwiran, at nakalulugod sa paningin ng Diyos. No? Kaya nga ang ating paraan ng pamumuhay ay maaari maging inspirasyon at humikayat sa kanila na sumunod sa Diyos kahit na ano pang kanilang kaharapin. Kaya paano po natin mabibigyan ng inspirasyon ang iba na lumapit din sa Diyos? Paano po ba? Sa atin po magmumula, mga kapatid, mga kapamilya sa Panginoon, tayo po ang unang makitaan ng katapatan sa Diyos, o ng devotion natin, o ng pagiging devoted natin sa Panginoon, para tayo po ay makahikayat, maging inspirasyon sa iba na mailapit natin sila sa Panginoon. Tayo po ang dapat na magsilbing halimbawa upang ang mga susunod na henerasyon ay madala natin sa paanan ng Panginoon. At tayo po ay maging inspirasyon at sila po ay mahikayat sila sa uri ng ating pamumuhay bilang mga tapat sa ating Panginoon. Amen. So, pangalawang bagay ay yung pagiging matapat ni Josiah sa katuwiran. Devoted to righteousness. Josiah was devoted to righteousness. Si Josiah po ay napakatapat sa katuwiran ng ating Panginoon sapagkat meron na siyang nakitang halimbawa sa buhay ni Haring David, na siyang tinitingnan niya, tiningala yung kanyang ninunong si David, at marahil ang kasaysayan at kwento na naitala, ayun po ang kanyang nakita at siyang naging pattern para sa kanyang paghahari. Sa verse 3, at noong 12 taon ng paghahari niya, nilinis niya ang Huda at Jerusalem sa pamamagitan ng pagpapagiba ng mga sambahan sa mga matataas na lugar ng mga posting simbolo ng diyosang si Asherah, ng mga Diyos-Diyosan at ng mga imahin. Sa verse 4, ipinagiba rin niya ang mga handugan para kay Baal at ang mga handugan na pinagsusunugan ng insenso sa tabi nito. Ipinadurog niya ang mga posting simbolo ng diyosang si Asherah, ang mga Diyos-Diyosan at ang mga imahin, at isinabog sa libingan ng mga taong naghandog sa mga ito. So nakita po natin kung gaano po kahalaga sa kanya ang katuwiran sa paningin ng Diyos. Yung pagiging righteous o pagiging masunurin, no? Pagiging devoted sa katuwiran ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kanyang pagdating sa wastong gulang, sinimulan ni Josiah ang pagbabago sa Huda at Jerusalem. At ang pinakamagandang bagay sa kanyang mga hakbang ay naging tiyak ang kanyang mga pagkilos upang ipagiba ang mga lugar kung saan nagaganap ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So nagiging maingat siya, hindi nagiging padalos-dalos sa kanyang pagkilos sapagkat napakahalaga ng kanyang mga paghakbang at mga plano ay may kinalaman sa kabanalan at katuwiran sa paningin ng Diyos. Sa kanyang pagdulog sa Diyos,
hinangad din niyang gawin kung ano ang banal sa kanyang mga mata. Ayan. So, ang sa kanyang hangarin, no, ang ninanasan niya na ang maging resulta ng kanyang mga paghakbang ay may kinalaman sa kabanalan, no, na magbibigay ng kaluguran sa paningin ng Diyos. Ngayon po, paano ipinakita ni Josiah ang kanyang katapatan na gawin kung ano ang tama? So, napaka-obvious naman kung ano ang ginawa o pinakita ni Josiah na ang kanyang katapatan na gawin kung ano ang tama sa paningin ng Diyos. Yung sirain, gibain, linisin ang mga paganong pagsamba kung saan naroon ang mga Diyos-Diyosan si Asherah at iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Nilinis, dinurog, talagang pati yung mga sumamba sa Diyos-Diyosang mga namatay na ay binudbud doon. Yung mga pinong-pinong dinurog ng mga Diyos-Diyosan bilang tanda ng pagtaboy o pagtapon ng mga anumang mga elemento na walang kinalaman sa kabanalan ng ating Panginoon Diyos. So, napakagandang halimbawa para tingnan natin sa ating buhay bilang tayo po ay mga Kristiyano na nag-aasam at kiniklaim natin yung promise ng Lord within this year, no? Sa panahon ng 2022, dapat ay maranasan natin yung mga extraordinary na blessing ng Panginoon. So, hindi po siya makakapag-perform ng mga kamanghamanghang bagay para sa ating buhay kung hindi naman tayo mamumuhay ng may katuwiran sa ating Panginoon. So, kailangan nating maging devoted sa righteousness na mahalaga para sa ating Panginoon sa kanyang kabanalan at sa kanyang karangalan. Amen? So, pangatlong bagay, yung kanyang pagiging matapat sa kautusan. No? Si Josiah was devoted to the word. Napaka-devoted na. Sa verse 30 hanggang 31, ganito ang sinasabi. Binasa sa kanila ni Josiah ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ng Diyos na nakita sa templo ng Panginoon. Pagkatapos tumayo si Josiah sa tabi ng haligi na madalas tayuan ng hari at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon na susundin niya ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos, katuruan at tuntunin ng buong puso't kaluluwa. Nangako siyang tutuparin niya ang mga ipinatutupad ng kasunduan ng Diyos na nakasulat sa aklat. Amen. Maliwanag po yun. Napakaklaro. Sa panahong ito ay akmang-akma na meron tayong magandang kompas sa ating paglalakbay na ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng tamang direksyon, ng mga panuntunan na dapat nating sundin, ang mga kasunduan sa presensya ng Panginoon alang-alang sa kanyang magandang plano para sa atin. At hindi tayo ang nagpaplano sa buhay natin, kundi ang Diyos ang siyang dapat na masunod sa kanyang mga plano. No? Kaya kailangan natin maging devoted sa salita ng Panginoon, maging tapat sa kanyang mga utos. Si Josiah po ay hindi lamang nakinig sa salita ng Diyos. At yan din po dapat nating gawin. O hindi lamang tayo tagapakinig, hindi lamang tayo handang laging makinig, kundi siya po ay kumilos ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. At yun din po ang ninanais ng Panginoon. Hindi lamang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kundi kumikilos din tayo ayon sa sinasabi ng Diyos. Kaya matapos na marinig ang aklat ng kautusan ni Haring Josiah, siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Nagpakumbaba siya, nagpatirapa, nagpapakita ng paggalang, pagrespeto, pagkatakot, bilang Diyos na kamangha-mangha at walang katulad. Tinawag din niya ang mga tao sa isang pagtitipon at binasa ang aklat ng kautusan sa kanilang harapan at nagtakda ng kasunduan na susundin nila ang salita ng Diyos. Amen. Sa atin po, mga kapatid, ay napakahalaga ang mga bagay na ito. Lantad na lantad sa buhay natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Di lamang tayo nakikinig, kundi minsan
meron naman talaga tayong hawak na Biblia na pwede nating dalhin sa iba't ibang pagtitipon ng ating kaibigan, ng ating pamilya, sa ating mas malapit sa puso natin para ipahayag ang aklat ng kautusan, no? Na nagtatakda ng kasunduan na susundin ang salita ng Diyos. Napakahalaga po ito para makilala nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba sa araw ng linggo, ang Diyos na sa tuwi-tuwina na tinatawagan natin. Kaya napakahalaga. At ito ang pinakamagandang bagay na ginawa ni Josiah, na siyang naging basihan ng kanyang pangunguna bilang isang hari sa bansang Huda at Jerusalem. Tinawag niya ang maraming tao at binasa ang aklat ng kautusan, ang salita ng Diyos, na siyang nagbigay ng maliwanag na mga panuntunan, kasunduan, na susundin nila ang salita ng Diyos. Amen. Diba, napakaganda po yan para sa atin bilang mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kabataan, mga naglilingkod sa church, mga nagde-desire na makapaglingkod sa Panginoon. Napakahalaga na devoted tayo sa salita ng Diyos. Alam natin ang salita ng Panginoon. Sa gayon ay hindi tayo naliligaw sa ating mga pagsunod at sa ating mga pagkilos. Kasi even sometimes ay nangyayari yung ating mga pagkilos ay nadadaya rin tayo. Kasi because of the ignorance of the Word of God. Kakulangan, no? Sa pag-aaral, pag-unawa sa mga kautos ng ating Panginoon, mga instruction na dapat nating isabuhay, dapat nating sundin. Kaya napakahalaga po na meron tayong salita ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang tayo tagapakinig, no? Kundi kumikilos tayo at gumagawa ayon sa sinasabing salita ng Diyos. So, yung last point nung last Sunday ng December, ano po ba yun? Having the courage to act in the Word of God. At ito po ay kaugnay, no? Kaya hindi lamang tayo tagapakinig sa salita ng Diyos, kundi kumikilos ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So, kailangan lang natin exercise yung courage to act na nagre-resulta because of our obedience to God. Amen? So, maging isang mabuting tagasunod ng salita ng Panginoon. Deboto tayo sa salita ng Diyos. At hindi lamang tayo professing Christian. Talagang nakikita sa buhay natin yung plano ng Diyos sa buhay natin at hindi yung plano ng ating sarili, kundi yung plano ng Diyos. Kasi kapag ang plano ng Diyos ang gumagawa sa buhay natin, gumaganda ang takbo ng ating buhay. Gumaganda ang paglakad natin sa ating Panginoon. Hindi tayo naliligaw. Kaya hayaan natin na ang buhay natin, lagak natin sa Diyos. Sundin natin kung ano man yung nais ng Panginoon. Katulad ni Josiah, sa kanyang paglilingkod, bagaman nakatanggap sila ng mga warning ng Panginoon, ang naging tugon ni Josiah ay sundin, no, ang utos ng Panginoon. At ang resulta ng pagtugon ng Panginoon ay pagkakalooban sila ng kapayapaan. So meaning, sa panahon ng kanyang paghahari, hanggang sa kanyang kamatayan ay ang kaniyang mararanasan ay kapayapaan mula sa Diyos. Hindi sila didigmain, ano pa mang ano. Pero after ni Josiah, saka lamang mararanasan ng bayan na pinaglilingkuran ni Josiah ang parusa ng Diyos ayon sa chapter 34. So, dahil sa isang matuwid na lingkod o hari ng bayang Israel na preserve ang bayan ng Huda at Jerusalem sa panahon ni Haring Josiah. At na-exempted sila sa napakahabang panahon. Right after ng pangako ng Diyos, pag namatay na si Josiah, sa kanila mararanasan yung parusa ng Diyos sa Yahweh sa bansang Huda at Jerusalem. Amen. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay lahat namumuhay sa kabanalan,
at namumuhay tayong tapat sa Diyos. No? Tapat tayo sa ating Panginoon, tapat tayo sa katuwiran, tapat tayo sa salita ng Panginoon. Kaya natin mapagtagumpayan yung mga nakatutuksong bagay sa mundong ito, tulad ng iba't ibang mga bisyo, tulad ng tawag ng laman, tulad ng mga lumalabas sa bibig natin na hindi nakalulugod. Sapagkat ang pagbabago ng isang tao ay nagmumula sa katapatan natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po ay patuloy nakikilos at gagawa sa ating buhay upang mag-manifest naman ang kanyang katangian sa atin. So kung tayo po ay nagpapasakop sa mga magandang plano ng Panginoon, nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil lumalakad tayo sa katuwiran, sa kaayusan, sa kabanalan, at sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So tandaan po ninyo mga kapatid, yung salitang devotion o pagiging matapat sa Diyos. No? Huwag natin kalimutan sa taong ito, susunod na linggo na napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng devotion to the Lord, devotion to righteousness, and devoted to the Word. Kaya nga po sa umagang ito, ang hamon sa atin ay sabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 9, kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 sanilahi. Amen. Dahil sa iyong katapatan sa Diyos, katapatan sa katuwiran, katapatan sa salita ng Panginoon sa kautusan. Sabi doon, no? Yung kanyang pagmamahal ay ipadarama niya hanggang sa 1,000 lahi. Amen. So gusto nating ma-preserve sila, gusto natin na manatili sila sa mundong ito, kailangan natin maging isang halimbawa sa kanila, inspirasyon sa kanila, at maakay natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Kaya nga ang tanong, paano natin ipapakita, no? O pinapakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa atin? At ano ang dapat nating maging sagot sa kanyang katapatan? Siguro kailangan nating sundin. Hindi natin kayang tapatan yung katapatan ng Panginoon. No? Kasi ang Diyos, most of the time, ang Diyos ay tapat, tayo ay madalas nagkukulang. Pero ang kailangan lamang natin ay magpasako, sumunod sa ating Panginoon. At ibahagi rin sa ating mga kaibigan, kapamilya, ang katapatan ng Diyos sa buhay natin bilang inspirasyon at challenge sa kanila. Pero paano po magiging mas matapat sa salita ng Diyos sa araw-araw ang bawat isa sa atin? At paano natin matuturuan ng isang tao na maging tapat din sa salita ng Diyos? Ito po ay magsisimula sa atin palagi. Kailangan nating maging devoted sa salita ng Panginoon. Yung sa gayon ay may kakayanan tayong magturo, no? Magpahayag ng salita ng Diyos na tama, no? Hindi naliligaw, hindi distorted. At ano po yung isang bagay na pumipigil sa atin na lumapit sa Diyos at unahin siya sa ating buhay? No? Ikaw po nakakaalam. Ito ba yung nagpipigil sa atin? Ano ba yung mga bagay na yun? Ano bang mga hilig ng katawan? Ano ba yung mga bisyo? Ito ba yung mga bisyo na siyang nagpumipigil para patuloy tayong lumapit sa Diyos at unahin siya sa ating buhay? Ano ba ang gagawin natin sa mga bagay na ito? Mga kapatid, total surrender ang kailangan natin. Total submission sa kalooban ng Panginoon. Yan po ang nais ng Diyos. Naisuko natin ang ating mga kasalanang hindi natin mabitawan sapagkat nais ng Panginoon na tayo po ay maging puli na malaya, no? Yung kalayaan na magawa natin ang mga bagay na mayroon pong katapatan sa Diyos, mayroong katapatan sa katuwiran, at mayroong katapatan sa salita ng Panginoon. At isa po ang aking paalala, mahalin natin ang Diyos,
Mahalin natin ang pagiging Kristiyano, mahalin natin ang ating iglesia bilang isang pamilya at maging ilaw tayo at isang mabuting halimbawa sa ating mga magulang, kapatid, kapamilya, lalo higit sa mga miyembro ng pamilya na hindi pa po mga Kristiyano. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagong ito sapagkat patuloy kang nagpapahayag, patuloy kang nagpapaalala sa aming Panginoon sa panibagong paglalakbay na ito ng aming buhay sa 2022, Lord God, na hindi po magiging madali at maraming mga difficulties, maraming mga challenges, Lord God. But your promise is still with us, Lord, na sasamahan niyo po kami. I-guide niyo po kami, Panginoon. At sa pamamagitan ng mga aral ng amin narinig, Panginoon, kailangan namin maging matapat sa aming Panginoon, na aming tagapagligtas, ang aming dakilang hari, ang aming Diyos na pagmamahal at nag-iingat ang aming buhay. At kailangan din namin maging matapat din sa katuwiran na siyang magbibigay na kaluwalhatian sa aming Panginoong Jesucristo. At gayon din, Lord, yung pagiging devoted namin sa iyong mga salita. At hiling namin patuloy na grasya na magmumula sa iyo upang anumang mga kahinaan namin ay ma-overcome namin, Panginoon, pagtagumpayan namin sa tulong ng iyong biyaya at gabay at nubay ng Santong Espiritu sa aming buhay. Maraming salamat po at pagpalain niyo po ang bawat isa na nakarinig at makikinig pa ng mga aral na ito. At pagpalain niyo po kami sa buong maghapong ito, kasama po ng aming pamilya at ang aming panalangin. Patuloy kami magliligtas sa bagong variant ng COVID, ang Omicron, ay patuloy kaming maging ligtas, Panginoon. Ano man ang katotohanan sa likod ng mga balitang ito na lumalabas sa virus, Lord God, higit na mabuti at totoo ang iyong mga salita na magtiwala sa iyo na kayo po ang Diyos na magagawa ng mga posible mula doon sa mga imposibleng bagay. I-cover niyo po kami at patuloy na kami po magmahalan, magpaalalahanan ang aming pamilya sa simbahan, ang pamilya namin sa laman, ang aming mga kaibigan, kapitbahay. Lord, thank you God. Salamat po sa napakagandang pandinig na pinagkaloob niyo po sa amin. At hiling namin na patuloy kayong maitaas sa aming buhay. Layo niyo po kami sa mga pagkakasala, layo niyo po kami sa may bigat at pagsubok. Patuloy niyo po kami bigyan lakas at proteksyon sa kasakitan, bagkos ang kalusugan ay pagkaloob sa amin. Ito po Diyos, ang aming papurit, pasalamat at pagtaas ng parangal sa isang Diyos sa makapangyarihan. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa Panginoon sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy kayong nagalak at napayapa sa mga salitang galing sa ating Panginoon. At ang aking panalangin muli po ay patuloy tayong lumapit sa Diyos sa ating kalalagayan upang muling manumbalik ang normal nating pagsamba sa ating iglesia. Ulit mag-ingat po tayo at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Paalam po at maraming salamat. God bless po.